Purihin namin ang iyong may kadakilaan. Kayo ang Diyos na aming kalungan. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At muli po ay tayo nandito ngayon sa FB Live natin upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. At ngayong umaga po, ako nga po si Sister Mabel from Door of Faith Church, Maranlig. At ito po ay sa ilalim po ng distrikto sa pangunguna po ng Pastora Baby Mazaredo Quijada. At ako po ay ang aking pong tagapanguna dito sa Maranlig ay ang Pastor Alex Quintel. Ngayon pong umaga tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang mga salita at patuloy nating papupurihan, pasasalamatan ang Diyos na dakila. Amen po. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin at tumulog sa ating Diyos ngayong umaga. Oh, hallelujah Jesus, hallelujah. Purihin, dakilain po, Panginoon, ang inyong pangalan. Kayo lang, O Diyos, ang tanging maitaas sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay pangalan nyo lang ang tanging naming nais na mapapurihan, masamba, Panginoon, at madakila. Kayo, O Diyos, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na patuloy na tumutunghay sa inyong mga anak sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon ng aming mga buhay. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay ng laman ng aming mga puso at kaisipan at wala po kaming pwedeng itago sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ngayong umaga, Panginoon, ay patuloy po kaming dumudulog sa inyo. Idinudulog po namin sa inyong harapan ang gawain, O Diyos, ng paghahayag ng inyong mga salita via online, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong mga salita tuwing umaga. Patuloy na andalangin po namin, O Diyos, ang lahat na makapakikinig, at patuloy na makikinig, Panginoon, makakapanood, Panginoon, ng inyong pong salita sa pamamagitan ng FB Live na ito ay patuloy na kayo ay maranasan, patuloy na ang anointing na nagmumula sa inyo, patuloy po naming maranasan. Yung pagrema ng inyong mga salita ay patuloy na tumibong, O Diyos, sa aming mga puso at kaisipan, maging kalakasan ng aming espiritu, Panginoon. Hallelujah! Magkaroon kami ng pag-asa sa pamamagitan ng inyong mga salita at patuloy na turuan ng bawat isa sa amin na lakaran ng inyong kalooban. Patuloy na turuan ng bawat isa sa amin na naisip na sa inawa ng aming mga puso na kayo ay lubos namin mapaglingkuran. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa ganitong pribileyo na patuloy niyong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Kayo'y mapapurihan at ang dalangit, deklarasyon po namin sa umagang ito, samahan niyo po kami habang pinag-aaralan po namin ang inyong mga salita. Patuloy na lang isa ng labi ng inyong lingkod. Patuloy na gawing itago sa inyong likuran at gamitin na naayon lamang ay sa inyong kalooban. Mahayag sa umagang ito ang nais ninyo para sa inyong mga anak. Kayo, O Diyos, ang aming sinasamba, pinapupurihan, dinadakila lamang, Panginoon, ay ang inyong tanging pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Hallelujah. Muli po ay magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. At ngayong umaga po ay tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At ang ating pong pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Unang Hari,
Unang Hari, chapter 19, verse 1 hanggang sa sumusunod po. Bago po natin basahin ang kanyang mga salita ay may tanong po ako sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Naranasan niyo po ba ang kapaguran? Pagod ka na ba? Amen? Are you tired? Ngayon po ay pag-aralan po natin ang Unang Hari, chapter 19, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Unang Hari, chapter 19, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Amen. Ang sabi po dito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng mahabang paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Hanggang lang po muna. Hallelujah, Lord. Salamat sa pagkabasa po ng inyong mga salita. Kasihan niyo po ito ng inyong kapangyarihan at patuloy na maranasan po namin ang inyong kadakilangan at pagtuturo ngayong umaga. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Ang tanong ko po kanina, pagod ka na ba? Are you tired? Amen? Mag-stop or magkukwit ka na lang ba o magpapatuloy? Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Magkaroon lang po tayo ng tungkol po sa ating binasa. Karoon lang po tayo ng kaunting background sa ating binasa. Si Propeta Elias ay isa sa pinakamakulay na tauhan po sa Biblia na ginamit ng Diyos sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan po ng Israel. Yun ay upang labanan niya ang masamang paghahari po ng Haring Ahab at ng asawa nitong si Jezebel. Konting background lang pong muli, sa buhay po naman ni Elias. Si Elias po ang ginamit ng Diyos upang pangunahan sa pagpapanibagong sigla o ginamit ng Diyos upang pangunahan yung pagpapanibagong sigla ng mga Israelite sa kanilang pananampalataya kay Yahweh. Karamihan po sa atin ay alam ang kwento tungkol sa paghamon po ni Elias sa mga propeta ni Baal. Bago po yun ay sinabi niya, ito po yung mababasa natin sa chapter 18, sa unang mga bersikulo po ng ating binasa. Bago po yun ay sinabihan niya ang Haring Ahab na hindi uulan hanggat hindi niya sinasabi na magkakaroon po nito. At nagkaroon nga po ng tagtuyot sa buong lupain ng mga panahon na yon. At sa unang hari po, chapter 18, dumating ang panahon na pinapunta po na ni Yahweh si Elias sa Haring Ahab upang kasi ay malapit na po siya noong magpaulan. Kaya pinapunta po ng Panginoon ang propeta Elias kay Ahab. At
To make story short, sa verse 17 to 18 ng chapter 18 po, sa verse 17 po to 18 ng chapter 18, nakita nga po sila ni Ahab at ang sinabi nito, ikaw ba yung nanggugulo sa Israel? Parang napagbintangan pa po ni Ahab itong si Elias na siya yung nanggugulo po sa bayan ng Israel. Ngunit sumagot po si Ahab at ganito po, si Elias, sumagot po si Elias, Ngunit sumagot po si Elias at ang sabi po niya kay Haring Ahab, hindi ako ang nanggugulo, kundi kayo. Sinusuway niyo si Yahweh, si Baal ang pinaglilingkuran ninyo, at doon hinamon po ni Elias si Ahab na tipunin ang buong Israel, yun po ay sa bundok ng Carmel, at ang lahat po ng propeta ni Baal. Kasama na rin po doon yung mga propeta ni Asherah, na isa rin pong Diyos-Diyosan. Aba, madami po yun. Kasi sabi po dun sa Biblia, kung babasahin po natin ang buong chapter ng 18 hanggang to 19, ang sabi po dun sa chapter 18, ay yung kay Baal po na tauhan, sinabi po doon, nasa 450, o tauhan propeta, kay Baal ng propeta ay 450, at kay Asherah po ay 400. So, ang total po nito ay 850 versus kay Elias po na nag-iisa. Amen? Habang naghahandog pero ang napakasaya po dito, wala pong nagawa yung 850 mga propeta po ni Baal at ni Asherah versus po isa-isang lingkod ng Diyos na si Elias. Habang naghahandog po ang mga propeta ni Baal, hinamon talaga ito ni Elias. Kasi ang tagal po nilang nagsisisigaw ng Baal-Baal. Pero walang nangyayari. Walang apoy na bumaba. Kaya sabi po ni Elias, lakasan nyo pa ang inyong sigaw. Diba sabi nyo, Diyos siya? Baka sinabi pa niya na baka nagbubulay-bulay pa siya. O baka nasa palikuran pa siya. Kung babasahin niyo po yung buong chapter ng 18 po. O baka naman nasa palikuran pa siya. O baka natutulog kaya hindi kayo naririnig. Pero kahit anong gawin pong pagsigaw o paghiyaw ng mga propeta po ni Baal, wala pong nangyari. Dumating pa po sa punto na sinugatan nila yung kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal, pero wala pa rin pong nangyari. Isa lang po yung ibig sabihin nun. Dahil po si Baal ay Diyos-Diyosan at wala po siyang buhay, hindi po siya tunay na Diyos. Dahil kasama po ni Propeta Elias si Yahweh, natalo lahat niya ang propeta ni Baal. Nung oras na siya na ang maghahandog, pinabuhusan pa po ni Elias, ni Propeta Elias, yung kanyang handog ng tubig. Sa halip na pabuhusan ng gas para maglagablab talaga pag umapoy na pag bumaba na yung apoy ng Panginoon, hindi po. Mas pinakita pa niya po yung mga bagay na imposible na pwedeng maging posible dahil sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po. Ang ginawa pa po ni Propeta Elias ay pinabuhusan niya ng maraming tubig yung kanyang handog. At siya po ay nanalangin sa Panginoon. At sa kanyang pananalangin, pinababa ni Yahweh yung apoy at natupok po ang kanyang handog. At napatunayan po ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Elias na walang ibang Diyos sa Israel maliban kay Yahweh. Amen? At dahil po sa nangyaring yon, marami ang nagbalik loob sa Diyos. At dahil din po sa pangyayaring yon, nagalit po ang reyna Jezebel at hinanting si Elias. At dahil po doon nakaramdam ng takot, lungkot, depresyon, and because of that, nakaramdam si Elias ng kapaguran sa kanyang buhay. Yung tipong gusto na niyang mamatay. Alam niyo po, I think that time na wala na ng pag-asa is si Elias. Tumpo sa talatang ating binasa sa chapter 19, sa verse 3 to 4. Kasi po kapag ang isang tao ay nawala ng pag-asa, akala nila katapusan na ng buhay. Amen? Kasi sabing sana mamatay na ako. Amen? Parang si Elias, Lord, kunin niyo na po ako.
At nakakalimutan na sa Panginoong Hesus ay punong-puno ng pag-asa. Ano po ba ang unang nararamdaman ng tao kapag nasa point na siya ng kapaguran ng buhay? Una po, nararanasan niya ito. Una, takot o pangamba. Nakita natin sa buhay ni Elias na nagkaroon siya ng takot nang bantaan siya ni Reyna Jezebel o pagbantaan ang kanyang buhay. Di ba may paninindigan siya at matapang po si Elias? Siya nga yung humamon sa Haring Ahab at sa lahat ng propeta ni Baal at ni Ashira. Kahit mag-isa lang siya. Di ba makikita natin yung tapang niya, yung katatagan, yung paninindigan. Pero naranasan pa din niya ang takot. Nakalimutan po ni Elias na makapangyarihan ang Diyos na tumutulong at sumasama sa kanya. Sa atin po bilang mga Kristiyano, nakakaramdam din po tayo ng takot kahit sabihin natin na matapang ako, matatag ako. At ito pong takot ay isang pandaraya po ng kaaway. Amen? Isang pandaraya po ito ng kaaway. Tandaan po natin. Alam na alam ni Elias na makapangyarihan ng Diyos. Siya mismo ang nakasaksi nun. At ang takot o pangamba ay padala ni Satanas para humina ang ating pagtitiwala sa Diyos. May isa pong patotoo na ito po isang patotoo at maaaring nangyayari din po sa buhay ng bawat isa. May isang tao na kung kailan humahakbang ng paglilingkod sa Diyos, doon niya nararanasan ng matinding pagsubok o test test ng buhay. Pero alam niyo po ba, tandaan natin, dumarating po ang mga test na yon sa kabila po ng ating pagsunod at paglilingkod dahil gusto po na matest tayo, hindi lang ng Diyos, maging ng Diablo, gustong matest tayo ni Satanas kung talagang tayo ay sa Diyos, kung talagang tayo ay matibay. Amen? Para makita kung totoo tayong sumusunod sa ating Panginoon. Habang pinagbubuti po natin ang pagsunod, tandaan po natin, pinagbubuti rin po ni Satanas na makasingit sa iyong buhay, sa ating buhay, upang lagyan tayo ng takot. Kung dinudoble po natin ang paglakad, ganun din po ang ginagawa ni Satanas. Kaya lagi po tayong magbantay. Kung may takot tayo, lagi po natin itong ibigay sa Panginoon. At bigyan lagi tayo ng kapayapaan. Amen? Kasi ang nais po ni Satanas, hindi tayo makapanatili at magkaroon tayo ng takot. Pero upang hindi po tayo manatili sa takot sa mga bagay-bagay o sa mga pangyayari sa ating buhay, dumulog tayo at manalangin tayo ng taimtim sa ating Diyos, sapagkat kapag hindi po nawala ang takot sa ating puso, tayo po ay makakaranas ng yung pangalawa po. Kaya para nakakaranas po tayo ng kapaguran sa ating buhay, ay nararanasan po natin yung pangalawa. Pag hindi po nawala yung takot, ay ang pangalawa ay yung matinding kalungkutan at kabalisahan. Ang matinding kalungkutan ay naranasan din po ni Elias. Kung titingnan po natin sa verse 3 to 4 ng chapter 19, mababasa po natin na iniwan niya ang kanyang utusan at mag-isang naglakad sa ilang. Gusto niyang mapag-isa. Ano po? Sa bagay, kung iisipin po natin kung nasa sitwasyon po tayo ni Elias, malulungkot nga po ba? Nakakalungkot nga po, di ba? Ginawa mo yung nais ng Diyos, tapos ginawa mo yung nais ng Diyos, ginawa mo yun, para sa mga tao sa bansang Israel. Tapos, pagbabantaan ang buhay mo, at kapag may ganong banta tungkol sa iyong buhay, di ba nakakabalisa? Ano po? Mababalisa po talaga. Pero kung tayo may totoong pagtitiwala sa Panginoon, yung kabalisahan pong yun ay kayang-kaya pong palitan ng Panginoon ng kapayapaan, mga kapatid. Kapag ang tao po ay dumadanas ng matinding kalungkutan, kadalasan gusto niyang mapag-isa. Pero mga kapatid, tandaan po natin na kapag sinolo po natin ang kabigatan na mayroon tayo sa ating puso,
at hindi natin ito ibinigay sa Diyos, hindi natin mararamdaman ang kaagaanan, ang kapayapaan at kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng matinding kalungkutan at kabalisahan. Kasi, casting all your care upon Him, for He careth for you. Sabi nga po sa unang Pedro chapter 5 verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen po. Malinaw po sa Kanyang salita na tayo ay pinagmamalasakitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa Kanya po tayo magtiwala at maglagak ng ating mga kabalisahan. At kapag hindi po natin naibigay sa Diyos ang ating takot at kabalisahan, ang kasunod pong mangyayari nito ay pangatlo po ay magkakaroon po tayo ng pagkawala ng pag-asa at tiwala sa kayang gawin ng makapangyarihan Diyos o pagkawala ng tiwala sa Panginoong Hesus. Si Elias ay nakaranas muna ng malaking katagumpayan bago siya mawala ng pag-asa. Imagine, gusto na niya pong mamatay. Sabi niya kay Yahweh, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap. Sabi niya, mabuti pa pong mamatay na ako. Matindi po yung naging depresyon na naramdamang depresyon ni Elias. Nakalimutan niya ang ginawang pagtatagumpay ni Yahweh sa pamamagitan po ng kanyang buhay. Dahil sa banta ni Jezebel, naramdaman niya ang mga iyon. Meron po akong napakinggan sa isang mangangaral ng Diyos na sabi niya, kung andun lang daw po siya sa panahon ni Elias, ay sasabihin niya po dito na, bakit ka pa tumakas kay Jezebel at nagpakahirap ka pa na pumunta dito sa ilang para hilingin sa Diyos na kunin ka na at mamatay? Sana hinintay mo na lang na patayin ka ni Jezebel. Amen? Pero hindi po ganon ang nangyari dahil hindi po doon natapos ang ginawang pagtatagumpay ng Diyos sa buhay po ni Elias. Kasi ibinangon po siyang muli. Mga kapatid, minsan ganun po tayo. Dahil sa mga trials na dumarating sa ating buhay, nakararamdam tayo ng takot, madinding kalungkutan, kabalisahan at kawalan ng pag-asa na nagdudulot sa atin ng kapaguran sa buhay na ito. Nadhumahad lang upang tayo ay hindi makapagpatuloy sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ba ang nais ng Panginoong Hesus? Ang nais po niya ay maging matagumpay tayo. Ang nais po niya, yumaman tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa emosyon, sa intelektual, sa pisikal, sa pinansyal at higit sa lahat, sa espiritual na buhay. Amen po? Paano kung tumigil tayo? Kasi Lord, pagod na ako. Paano kung mag-quit tayo? Kasi Lord, pagod na po ako. Paano kung magpatalo tayo sa nararamdaman natin at mag-stop na lang tayo? Kasi Lord, nangihirapan na po ako sa paglilingkod, sa pagsunod sa inyo. Kung mag-quit tayo, kung mag-stop tayo, at manatili tayo doon sa nararamdaman po natin, mararanasan po ba natin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay? Kung mag-quit tayo kasi pagod na tayo, may katagumpayan po ba tayong mararanasan? Mga kapatid, posibleng wala. Hindi natin mararanasan ang pagtatagumpay na mula sa Panginoon kung tayo po ay titigil. Amen? Malinaw po yun. Kung tayo po ay mag-stop, kung tayo po ay quit, kung hahayaan lang po natin na maranasan natin at maramdaman natin yung kalungkutan, kung hindi tayo babangon mula doon sa takot, sa depresyon, sa karamdaman na nararamdaman natin, hindi po natin makakamit yung nais ng Diyos na pagtatagumpay para sa atin. Alalahanin po natin ang buhay ni Elias. Minsan po siyang nanghina, pero muli siyang tumayo at ginawa niya ang nais ng Diyos.
Minsan na siyang napagod pero muli siyang lumakad kasama ang Panginoon. Mga kapatid, ganun din po tayo. Kung may pagbagsak ka ngayon kapatid, magpabangon ka at humingi ng tulong ay sa Panginoong Hesus. Sapat yung rason na ibinigay ng ating Diyos Ama para magpatuloy. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. Huwag nating sayangin yon mga kapatid, sapagkat puno palagi ng pag-asa sa Panginoon. Ang pag-asa na nagmumula sa Panginoong Hesus ay hindi po nauubos. Ipinakita sa buhay ni Elias ang tagumpay, ang takot at pagkatapos ay pagbangon at paglakad na muli sa nais ng Diyos. At alam niyo po ba, dahil sa pagsunod ni Elias at pananampalataya sa ating Panginoon at muling pagpapatuloy sa ating Amang nasa langit, isa po sa magandang bagay na ipinaranas ng Diyos kay Elias. Alam niyo po ba kung ano mga kapatid? Hindi po siya nakaranas ng physical death. Na-rapture po si Elias sa pamamagitan ng karawahing apoy at kabayong apoy at iniakyat sa langit sa pamamagitan po ng ipo-ipo. Ito po ay makikita natin sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 11. Ang maganda pa po doon, alam ni Elias na kukunin na siya ng Panginoon ng mga panahon na yon. Kasi nakahanda po siya. Mababasa po natin yun sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 9. Nung tinanong po niya si Eliseo na kanyang lingkod na kung ano po ang gusto nito bago siya kunin ng Diyos. Ibig sabihin, alam po niya na kukunin na siya ng Panginoon. Amen? Napakagandang bagay na ang pagsunod sa Panginoon, nangyayari po ang mga bagay na hindi natin inaasahan, ang mga bagay na imposible kung tayo po ay susunod at muling babangon at lalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin ipagpapatuloy ang pagtigil. Hindi tayo titigil, kundi magpapatuloy tayo at sa pagpapatuloy na kasama ang Diyos, doon natin mararanasan ang mga bagay na imposible na akala natin ay imposibleng mangyayari. Mga imposibleng bagay na posibleng gawin sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay napapagod sa buhay na ito dahil sa karamdaman, kapatid, ang sabi niya sa Jeremiah chapter 17 verse 14, Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Amen? Malinaw po na ang kagalingan ay sa ating Ama sa Langit nagmumula. He is our great healer, our Jehovah Rapha. Ang nais lang ng Diyos ay kilalanin natin siya bilang Diyos na tagapagligtas ng ating mga buhay, upang maranasan natin ang kagalingan at maihayag sa buhay ng bawat isa na si Kristo Jesus lang ang dapat papurihan. Amen? May mga pagtuturo ang Diyos, kaya minsan inaalaw po niya na maranasan natin ang mga bagay na iyon. Pero tandaan po natin na kahit kailan hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi patapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Habang andito pa po tayo sa lupa, gumagawa pa ang Diyos sa ating mga buhay, hindi pa po siya tapos gumawa. Amen? Kung may mga trials at mga kapigati at karamdaman kang nararanasan ngayon, natatakot ka at dumadating sa puntong sinasabi mo sa Lord na, Lord, pagod na po ako. Alam mo kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May rami pa siyang inaayos. Kaya magpaayos po tayo. Sumuko po tayo ng totoong pagsuko sa Panginoon upang maranasan natin yung pagpapala, upang maranasan natin yung kagalingang nagmumula sa Kanya. Katulad po ni Elias, hindi natapos ang kanyang buhay sa takot. Hindi natapos ang kanyang buhay sa pangamba. Hindi natapos ang kanyang buhay sa kalungkutan, kabalisahan, at kawalan ng pag-asa at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Bumangon siyang muli, taglay ang kalakasan mula sa ating Ama na nasa langit. Lumakad siyang muli sa kalooban ng Diyos at naranasan niya ang maraming pagtatagumpay mula sa ating Panginoon. Makikita po natin na nagtagumpay si Elias sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos at pinatunayan po ito ng sinabi ni Eliseo na kanyang lingkod
doon po sa ikalawang hari, chapter 2, verse 12. Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Magiting na tagapagtanggol ng Israel. Ibig sabihin, ginamit po si Elias ng Panginoon upang magkaroon ng katagumpayan ang Israel. Amen? Mga kapatid, tayo man ay mananagumpay din. Kung nasa gitna ka man ngayon ng mga pagsubok, ng karamdaman, ng mga kapighatian, kapatid, angkinin mo na ang katagumpayan ng lahat ng ito sapagkat ang Diyos nating si Jesus na sinasamba ay mananagumpay. Nasa gitna, at tayo kahit tayo man ay nasa gitna ng lahat ng itong ng mga kapighatian, ng mga karamdaman, angkinin na po natin ang katagumpayan sapagkat ang dulo po na mayroon na ito ay katagumpayan sapagkat kung sa Diyos po tayo umaasa, kung sa Panginoong Jesus po tayo umaasa, tayo po ay bibigyan niya ng katagumpayan. Panampalatayan po natin ang mga pangako ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos Ama sa langit. Amen? Mahal na mahal na mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi po maipapantay dun sa kapaguran na mayroon po tayo. Kaya walang dahilan upang mag-quit tayo dahil lang napapagod tayo. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus sa Mateo chapter 7, basahin po natin. Mateo chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Malinaw po ang mga pangako ng Diyos. Amen? At hindi po siya bumibigo. Kaya don't give up. Huwag kang mag-quit, kapatid. At lagi nating tandaan, ito po ang lagi nating tandaan, na sa mundong ito na punong-puno ng kapaguran sa lahat ng bagay, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapahingahan, kagalakan, at katagumpayan. Huwag po tayong titigil o susuko dahil ang makapangyarihang Diyos na si Jesus na ating sinasamba't pinagtitiwalaan ay kasama po natin. Hindi niya po tayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya kung pagod ka, hilingin mo sa Diyos ang kapahingahan at tiyak ang iyong tagumpay. Sa Diyos po ang papuri ngayong umaga. Panginoon, mga kapatid, lagi po tayong pinapaalalahanan ng Diyos. At lagi pong sinasabi ito ng ating tagapanguna. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno po ng pag-asa. May pag-asa po sa Panginoon sa kabila ng lahat ng mga kapaguran at karamdaman na mayroon po tayo. Walang imposible sa Diyos na ating sinasamba. Dahil kung pagod na pagod ka na, tandaan mo, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya sa Diyos lang po ang papuri at pasasalamat ngayong umaga at ang pagsambat pagdakila. Tayo po'y manalangin. O hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na di tumitigil sa paggawa para sa aming mga buhay. Diyos na laging nandyan upang kami tulungan. Diyos na laging nagbibigay sa amin ng pag-asa. O dakilang makapangyarihan Diyos na aming Panginoong Jesus, kami ito'y dumudulog sa umagang ito. Abutin niyo po ang aming mga kapatid na naghihina at nagkakaroon ng kapaguran. Bigyan niyo sila ng kalakasang nagmumula sa inyo. Bigyan ng kapayapaang nagmumula lamang po ay sa inyo. At patuloy na hawakan ng kanilang mga espiritu sa inyong makapangyarihan at mapagpalang mga kamay. Sa lahat ng nakakaranas, Panginoon, ng karamdaman, Lord, ang kagaling ay patuloy na ipagkakaloob sa kanila. Katulad ng sinabi mo sa Jeremiah tulad ng sinabi ng inyong mga salita sa Jeremiah chapter 17 verse 14. Na kami kung hihiling sa inyo ng kagalingan ay lubusan yung pagagalingin. Hallelujah. At kung kami hihiling ng kaligtasan, kami ganap na maliligtas sapagkat kayo ang Diyos na karapat-dapat namin papurihan sa buhay na ito. Nagtitiwala at nananampalataya po kami sa inyong mga salita.
Hallelujah, kung kami man ay nakakaranas ng kapaguran, alam po namin na bibigyan niyo po kami ng kapahingahan, ng kapayapaan at ng tagumpay, sapagkat kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makagagawa ng mga imposibleng bagay, makapagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya salamat Panginoon, abutin niyo po ang inyong mga anak sa umagang ito. Salamat Panginoon sa inyong mga salita, sa pagtuturo niyo po sa bawat isa sa amin, sa patuloy na pagpapaalala na kayo ay tunay at tapat na Diyos na nagmamahal sa amin. Katulad po ni Propeta Elias na muli niyo'y tinulungang ibangon, na muli ay lumakad sa inyong kalooban. Ang hiling po namin ay maging katulad namin siya, maging katulad kami niya Panginoon, na muli bumangon, lumakad ng may kagalak at kalakasan at pagtatagumpay na nagmumula sa inyo. Kaya sa umagang ito, taglayin po namin ang katagumpayan na nagmumula Panginoon sa inyo. Dinideklara po namin ito sa pangalan niyo aming Panginoong Jesus. Wala pong imposible sa inyo. Salamat o Diyos. Kaya sa inyo lang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Ito po ang amin samo at dalangin, aming Ama sa langit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos.